Hello? I'm sorry. Hawakan ko na lang. Ayun, gusto ko pong sabihin ko muna sa inyo na how much sa lahat po ng mga nag-sponsor dun sa mga in-sponsoran nila, hindi po kayo nabigo na in-sponsoran niyo po sila kasi mahihain sila, totoo yun, and you can say na parang hindi talaga sila mag-bloom. Pero sinikap nila kasi nakita namin na sumali talaga sila sa pantomime, yung dalawang batang to. And kahit hindi sila ganun talagang kapansinin na katulad namin ni Madel na maligay. But still, they shine on their own way. At sinasabi ko talaga na hindi sayang yung 500 pesos na ginasasano para sa kanila. And nakaka-bless din po kasi ang Living Vessel, nasa trademark man natin yung rate, nasa trademark din natin yung we give our best for the Lord. Kasi kung makikita niyo po talaga halos lahat ng ideas, nagmumula din halos lahat sa Living Vessel. Kasi like what kay Manwin sa Caleb, yun, siya. Tapos ako yung leader, assistant leader si Matel sa Elazar. Tapos, yan, sa Mordecai si Kuya Edre, and sa, ano ba, sa isang group na nakalimutan ko. Ehud. Gideon naman. Gideon. Si siya. Oh. Si siya, ginagamit ng staff, pagiging staff. Pero may yung part nila, pinano. Tapos kami, hindi mo na kami tinulungan. Anyway, ayun. So, Living Vessel, tatakman yung late. Nasa atin pa rin yung, we still give the best for the Lord. So, being the camper of the year actually was really my goal from the very start. And last year wala ka sa mind ko. And then nung sinasabi lang nila sa akin na, ikaw na yan, camper of the year, ganyan. Medyo talaga nakakataba ng puso. So, I was really hoping na ako na nga talaga yung camper of the year last year. But, hindi ako yung napili. It was iba. Sarah. And for me, sabi ko talaga, hindi importante kung ano yung naging nakuha mo na award dun sa camp na yun. Kasi yung doon pa lang sa mga preachings na yun, awards na yun na parang talagang yung tunay na laban, nasa labas. Hindi naman porket camper of the year ka, ayan, papasok na yan sa langit yan eh. Hindi ganun yun eh. Dito sa labas ng campsite, malalaman talaga kung ano yung natutunan mo, kung mag-shine ka ba talaga. Hindi porket camper of the year ka, hindi porket hope ka, Mr. Hope or Miss Faith, ganyan. Ikaw na talaga yung nag-shine dun sa camp na yun. Maaari sa camp, but what if sa labas, mas ano yun? Dapat twice akong camper of the year this year. Camper of the year din ako dapat dun sa MIDC Survival Camp, pero hindi ko siya natapos. Pero lagi ko talaga sinasaksak sa isip ko, hindi importante kung ano nga yung nakuha mo. Ang mas importante, yung mga preaching na binigay sa'yo, yung spiritual na pinakain sa'yo, na ibibigay mo, ihahatid mo sa mga taong nangangailangan din nun. So, eto, masyado kasing maraming magandang preaching talaga. So, sobrang nakaka-challenge din kasi, syempre, antok-antok ka, pero, Oo, kaya ginagawa ko, nagdodrawing na lang ako. At saka, ayan, talaga todo, lahat sinusulat ko. Kasi reminders din for me, in case din kasi na para rin ma-share ko sa iba. So, ito yung isa sa mga reminders, isa sa mga summarization na lang na pwede kong ibahagi sa inyo. Ito yun. Words and action are the primary tools to influence others. Words and action, primary tools to influence others. So, number 1, speak in truth. Tama yun. Tayo, ito po yung mga outline para po mag-shine tayo as light in the world. So, number 1, we must speak in truth. Kasi, tayong mga Kristiyano, masyado tayong tinitignan ng maraming tao eh. Pag may ginawa lang tayong mali, hindi lang tayo yung nasisira, kundi yung buong ebanghelyo, yung buong simbahan na minsan pa nga pati si Kristo nadadamay. So, we must, tingnan din natin yung mga sinasabi natin. Number 2, show what others must see. Pakita natin sa mga tao kung
kailangan lang ipakita. Hindi yung porket ito yung uso, ito yung ginagawa nila. Since nandun tayo at feeling naman natin hindi tayo makikita ng mga kasimbahan natin o di kaya ni pastor. That's right, Yun ang not gagawin them. natin. I am very thankful kasi sinagot ng Diyos yung panalangin ko kasi talagang pagka nasa preaching kami ganyan, nananalangin din ako na sabi ko, Lord, gising-gising mo rin si Madel, ganyan, all kayo mga iba namin ka-churchmates, baka nakakatulog sila. And then, one more thing pa na very thankful ako is merong dalawang bagay na sinusuko si Madel. Yung isa na isuko niya na, yung isa talagang patuloy niya pinagpe-pray pa. And kasama mo ako sa pagpe-pray mo niyan. Thankful ako na sinuko niya na yung worldly songs niya. Last year, sinuko ko na rin po yung worldly songs ko sa Panginoon. Doon din mismo sa camp. And nung last day talaga, nung nagpe-pray ako, nung forward, sobrang, hindi pala last day, yung time na second to the last day, ang lakas ng preaching ni Pastor Eboy, as in talagang, oo, may depekto siya, medyo nakakaantok talaga kasi kung di ka nakikinig, kung ikaw sasama ka dun sa gusto mong ipagawa sa'yo ng kaaway, talagang hindi mo siya maintindihan. Pero kung lalabanan mo, hindi at yung mata mo ng ganyan, buksan mo yung tenga mo, linisin mo, maiintindihan mo siya. And napaka-malinaw ng preaching niya kasi Tagalog eh. Wala kang excuse na, ay, hindi ko naintindihan. Tagalog yun eh, imposible hindi mo maintindihan. So, doon pa lang sobrang na-challenge na ako. And nasabi ko talaga, sabi ko, Panginoon, last year, nagsuko ko ng buhay ko sa'yo. And I am very thankful by the grace, but, paano may Tagalog? Dahil sa iyong biyaya, talagang nandito ako nagpapatuloy. At talagang inuulanan mo ako ng hindi lang blessings, kundi pati rin ng mga ministries o ng mga gagawin sa loob ng simbahan. And, okay, sige. Number 3, stay away from evil ways. So, dapat talaga nating iiwasan ng mga evil ways kahit nandyan yan sa paligid at hinahanap-hanap tayo niyan. Kailangan pa rin talaga nating talikuran niya mga yan. Pag-pray natin para matalikuran natin. And tapos number 4, set as an example. So, dito lang sa church, madali yan eh. Kasi lahat tayo godly, lahat tayo ginagawa yan. Sa loob ng campsite, madali yan kasi talagang ganon. Pero pagdating sa labas, lalo na totoo yung sinabi ng isang pastor doon na pagkatapos ng camp na to, pag uwi mo pa lang sa bahay, andyan na agad yung kaaway. Andyan yung maaaring yung magulang mo ang gamitin ng kaaway, na mabulyawan ka, or katamaran mo, ikaw mismo. So, doon pa lang dapat mag-shine ka na talagang pakita mo na ito yung natutunan mo sa camp. So, ako, pag-isip ko sa umaga talaga, at saka nung pag-uwi ko sa bahay, nagpe-pray talaga ako, sabi ko, Lord, sana haba may pasensya ko kay tita, na hindi ko na siya mabulyawan na pagka yung marami siyang masyadong tanong, or ano rin, yung sana, hindi rin yung katamaran ko, yung maging way para yun nga, masagot-sagot ko sila ulit. Kasi there are times talaga na, syempre di ba parang pagod-pagod ka na biglang may utos dyan, may utos doon. Kailangan talagang magpasensya. Ayun din, isa pa, dalawa sila, syempre, kinalagaan ko si mama siya. Then number 5, stand in the faith. Mahirap. Maraming tao dyan na magsasabing hindi ito yung tamang daan. Maraming magbibigay sa'yo ng offers na talikuran natin to. Pero kung ikaw, alam mo kung ano yung pinatatayuan mo, stand in the faith. Ito, sabi ko nga, kung nakita niyo po yung buwan kagabi, sobrang ganda niya. And yung buwan na yon, sa kasalukuyan, isipin niyo sa mga campers, tayo yon sa kasalukuyan ngayon. Pero, yung buwan na yon, kung talagang, yung mga natutunan natin sa camp, sasabihin natin, i-share natin yung gospel ng Panginoon sa ibang tao. Yung buwan na yon, pwedeng maging araw, kung saan lahat na tayo nagdiliwanag. Huwag tayong susuko, maraming rejections, kasi ako, at least I'm trying talaga kasi then before na sa mga kaklase ko na i-share yung gospel. Pero ang daming rejections. Ilan lang talaga yung nakaka-relate sa akin. And I can see what's the mistake. Number 1, I'm not really praying. Hindi pa ako yung parang sinasabi ko. Kasi ako yung sa kwentuhan lang, biglang i-open up ko lang. Hindi ko pa yung pinag-pray. So, it's not the Lord who speaks. It's
just me. So, wala akong kakayahan na baguhin yung buhay nila kasi ako lang naman yun eh. And then number 2, syempre yung testimony ko rin, kahit pa paano, medyo hindi Kanina, ka 5 nagkabuti. na sa Kasi ikaw ba naman yung late lang sa 3, 4, 5 na class. sa 1. Ikaw ba naman yung ano, di ba? So, hindi rin ganun kagut yung testimony ko. So, I can see the difference. Number 3. And number 6, select an association. Select an association is choose a right companion because you'll be one of them. So, kung pinili mo yung mga kaibigan mo na jejemon, magiging jejemon ka rin. Pinili mo yung kaibigan mo na maging bakla, magiging bakla ka rin in 1 or 2 days na epidemia na yan. Tama Pag yun. pinili mo rin naman din ng mga kaibigan mo katulad ko, maganda, magiging maganda ka in 2 days. Ay, sus, kawawa. Ay, sus, gayon ka. Pinili mo yung companions mo kasi tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Yun ang mangyayari sa'yo. So, sinasabi nga sa ating mga Christians, it's a challenge for us. Hindi naman masama na makipagkaibigan sa mga taong nasa labas, sa mga unbelievers. Kasi, paano natin sila mahihikayan dito? But, before you do that, you must pray hard and talagang alam mo sa sarili mo na kahit anong magawin nila, huwag kang sasama sa kanila. Pwede kang makihalubilo, pero huwag mong gagayahin o gagawin yung ginagawa nila. Kasi, yun na lang yung magiging, yun na lang yung magiging, yun doon na nila makikita yun. Yung difference natin sa kanila. Okay. Tapos, yun. So, pwede mong, kasi ito kinanta to ni Sarah dun sa camp. And it's really a good song for us. It's a challenge for us na how to shine as lights in the world. Sabi ko sa Panginoon, sabi ko, Lord, ito, bagong school pasukan ko. Sana mag-shine ako as lights dun sa school namin. And nung last night pa nga, nagdadalawang isip ako kasi grabe yung preaching ni Pastor Sig. Sabi ko, Lord, okay na yung deal natin, di ba, about sa secular tsaka Bible school. But nagdadalawang isip na naman ako. Sobrang nakakadalawang isip yung mga sinabi niya. Pero sabi ko, Lord, alam ko, sabi na kasi doon, pag tinawag ka ng Panginoon, di mo matatakbuhan yan. So sabi ko, Lord, 4 years lang, please. After nito, promise, papasok talaga ako kaagad-agad. Sabi ko. So yun, pag-pray niyo po ako na, kasi kahit pa paano, kahit walang matured Christian, walang malakas na Kristiyano, walang mahinang Kristiyano. Pag natake ng kaaway yan na talagang sumuko yan, wala yan. So, pag-pray po natin ang bawat isa na mag-shine as lights in the world. At talagang itong mga years natin, sabi nga, Ecclesiastes 12 verse 1, tayong mga youth, kahit hindi na youth, mag-shine tayo as lights in the world. And tayong mga, sabi ko nga dun sa Bible study namin, verse 16, and we're perfect. Verse 16, and we're perfect to spread the gospel. Kasi we have the time and we have the talent, sabi ko. So, maaaring nagsasawa na kayo sa pagmumukha namin dito, na lagi na lang nag-testimony, nag-special number. Try nyo kayo naman, di ba? At syempre, sa mga tao na sa labas dyan, marami tayong friends, hikayatin natin. Ako, masakit para sa akin at talaga nakakatama yung isa sa mga devotions namin doon na ipagbabayad daw sa amin yung hindi daw namin, yung mga friends daw namin or relatives namin na hindi daw namin nasabi sa kanila na pakilala ang Panginoon. Sa amin daw kukunin yung dugo. I forgot na. Basta yun po. So, masakit para sa akin kasi yung hanggang ngayon, yung best friend kong si Nicole, hindi ko pa siya nasasama. I mean, hindi ko pa talaga lubusan na nasabi sa kanya or nasi-share sa kanya yung kagalakan ng gusto ko sa pag-serve sa kanya. So, ito pong kakantayin ko, akabela lang, it's a challenge for us, at saka for me rin, na to share the gospel. Malat ako kaya bababaan ko lang. Kinanta ko siya last year ng birthday ko, pero hindi siya maayos. So, sa akin, akabela lang. I want my life to be a life for those around me. I want my life to be a roadmap that brings to home. I want my life to be
Reflect the glory of yours. Sing on. Now I really show the ones Nagarap. around me they were lost. When the world looks at me, today see Jesus. When the world looks at me, what do they see? Do they see hope? Do they see love? Will they see charity? When the world looks at me, what do they see? And when the world looks at you, do they see Jesus? Lalayo may And when the world looks at you, what do they see? Do they see Hindi yata hope? Will they see love? Will they see charity? When the world looks at you, what will they see? So as a church po, magpalakasan po tayo at magpalakasan po tayo if ever man po may nangihina sa atin. Amen. Huwag na po natin reviewin pa. Huwag na Tama po natin yun. i-down That's right, mas not tayo. left. Iangat po natin siya, isama po natin para mag-shine as lights in the world. Living vessel, we must shine as lights in the world. Thank you po. May